Ayan, magandang umaga po sa ating mga ka-Radio Agri. Muli, after ilang days, no? Oo din. Babalik tayo para sa isang morning kwentuhan. Yes. So, ayan. Mm-hmm. So, dahil hindi absent, parang magpapamiss mo lang ang kasama ko ngayong umaga na si Jonah. Ngayon, meron tayong, nating regular na surprise minsan. Regular na surprise guest minsan, na co-host din. Ayan. Yes. Si Miss Bads. Ayan, good morning po sa ating mga ka-Radio Agri and sa mga nakatutok po. Dahil naka-live stream din tayo ngayon via our official Facebook page, Radio Agri 90.1 FM Filmec. At syempre sa mga nakatutok din po sa kanilang mga radyo today. Ayan, good morning po. Good morning po. Yes. Ayan. Mm-hmm. At syempre, mag-start na tayo sa mga shout-outs at mga pabati natin. Totoo. Syempre, let's start our regular shout-outs. Yes, regular. Pero ilang araw kaming nawala. Routine na ng mga programs. Ayan, syempre, starting off sa ating very supportive na Director 4, first Dr. Janicio Alvindia, and ang ganun din ang ating Deputy Director, Sir Joel Lator. Good morning po. At sa mga directors din natin sa iba't ibang clusters. R&D, assets, Dr. Nelson Santiago, Sir Elijah Davalos. Ayan, good morning po. Papunta po si Colin dyan, ATM pa. Wait na lang po. Hinahanap ka po niya. Yes. Mga division chiefs po natin. Ayan, good morning po. At sa mga heads, mga section heads. Yan, sa mga ma'am sensors natin, utility personnel natin, mga guards on duty, at sa lahat po ng ating mga kasamahan sa buong Filmec community, good morning po sa atin. Ayan, good morning po sa ating lahat. At literal na good morning! Good morning, Ate Bads, dahil morning na morning, nag-kiff. Kinif natin. Kinif natin ang sarili. Ayan. Nag-kick off tayo sa ating Sports Fest 2025. Yes. Filmec Sports Fest 2025. At kanina nga pong mga 6:30, nag-start yung ating fun run. Kaya congratulations din sa mga nakitakbo kaninang umaga at talaga namang kumbaga na energize na agad. Literal na simula ng araw. Energizer na agad ang pagtakbo. At syempre sa mga coordinators din ay kudos din dahil simula pa lang, pero I must say na maayos yung naging kick-off natin. Totoo yan. May sumabog pala literal. Charis. May pa-confetti kanina actually. Ay, yun na yun. So, may literal pala. Ayan. Totoo din. So, dahil dyan bilang ikaw ang tumakbo for today's video. Yes. Oo. May hingal pa ba, Sir Lloyd? Hindi, wala. Ito na yun. Wait na. Wala na. So, yung tipong 8 na tapos, sasabi ko, bihis ako agad. Truths, change costume. Change costume, change agad. Oo, change persona from being a runnerist. Mag-broadcast to the broadcaster. Oo, tapos biglang mamaya, work mode. Work ulit tayo. Office. Yes, office ang peg natin. So, syempre, shoutout din sa mga ka-Radio Agri natin, sa mga kasamahan natin dito sa Filmec na nakitakbo din. Ayan, kagaya ni Sir Lloyd. Yung mga maaring habang nag-work na, nagbe-breakfast din, nagkakape para dagdag energy. Kumbaga umaga pa lang kasi na-boost na agad ang totoo, like literal. Diba? Tsaka yung pawis kasi, di ba, nakaka-health na. Health. What's the letter F na yun? F. Ano ba yan? Keep. Mag-ipon tayo ng mga F words. Hooray daw, sabi ni Faye. Hooray. Ayan. Nakaka-help siya to boost yung natin, di ba? Yung mga, binuboost natin. Ewan ko ba? Charing. Kumbaga yung moral, lagi mo yan. Wait, pero parang siguro dahil nga boosted yung ilang mga himaymay ng katawan natin. Parang gaganahan ka magtrabaho. Yes, magandang pambuelo yan sa midweek na naman kasi, Sir Lloyd. Ayan. Ang bilis ng araw. March 5 na po tayo ngayon. Kaya actually, tapos na yung Feb. Oo nga, di ba? Like, last week, diba? Feb. Naalala mo nung time ng January, sobrang tagal. Like, yun nga. Parang ilang buwan na yung nakalipas. Totoo, like, sabi ko nga din kay Faydan kahapon, kasi nga parang sabi niya, March 5 na bukas. Kung gaano tayo hirap na iginapang ang January, siyang chill ng February, pero itong March, parang pipikit ka, April ito na naman. Sobrang Oo. bilis. And speaking of Wednesday, ngayon din sa mga ka-Radio Agri natin na Katoliko, ayan, Ash Wednesday din po. Ayan. Ash Wednesday pa lang. So, ano yan, parang, if I'm not mistaken, ito yung pag-start din ng
paggunita doon sa mahal na araw. Mahal Kasi na 40 araw, days oo. after, yun yung ating Holy Week para sa ating mga karadyo agi na Catholics. Yes, ayan po. So, after natin mag-Ash Wednesday, mag-recap na din naman tayo ng Oo mga naman, naging yes, episodes yes, natin ayan. dahil naging, I must say, fruitful yung February na morning kwentuhan. talagang- Ang daming nakakwentuhan, literal. Talagang literal diba? na marami tayong naging kakwentuhan ng February. Totoo, Ayan. na nag-share ng kanilang mga love stories, di ba? Kung paano nagsimula ang kanilang relationship. Oo. At mga kung paano ako struggles. nainggit. Oo nga, naririnig ko nga sabi ko, ay, wait lang. Oo. Grabe kasi mga sinishare nilang stories talaga. Sabi Totoo. ko, talagang mapapasana all ka na lang. Totoo kasi talagang, minsan yung mga akala natin na hindi nangyayari na mga Possible pala relationship. talaga sa real life. Happen, Diba? so possible. Kung saan, sino-sino na nga yung mga nakakwentuhan ninyo Ayan, last, sa unang bilang guest nakikinig natin lang na- akis, oo. ganun. Unang guest na si Ate Karin. Ito yung talagang parang, hindi naman perfect, pero close to perfection talaga na relationship. Talagang, ang smooth kasi nung stories nila talagang, nung naging sila talaga, like, wala silang gaanong away, walang gaanong lapses or bumps sa relationship. Totoo. Talagang open kasi yung communication nila, Ate Karin. Yes, Kaya, communication ayun, sabi ko, is a key, sabi. sana Study. all, nasa na. Ay nako, on the way na Oo, yan, on the way for na. sure. And shoutout sa mga single natin and waiting din sa season of love, Oo. romantic love. Dahil sabi nga marami namang kinds of Oo, love. yeah. Marami that we namang can kinds of love experience. talaga. Totoo. Tapos Ayan. ang second natin na speaker naman ay si Ate Joyce na yung stories naman niya yung talagang hindi talaga good sa simula. Talagang doon mo makikita May rough yung patches oo, din na talaga. walang perfect agad. Yes, oo. Hanggang sa ayun, medyo rough pa talaga yung simula nila tapos napunta naman sa kasalan. Oo. At ngayon medyo okay talaga. Okay Yeah, na oo, okay. totoo Ayan. din. Nakasama naman din sa relationship talaga, may ups and downs. Nagkataon lang na halimbawa sa case ng kay Ma'am Karin, kung smooth sailing, nare-resolve ka agad. Yung kay Yes, Ma'am Joyce oo. ay, kumbaga sa una pa lang parang, parang medyo nagkakaroon na ng challenges. At na-overcome. At At least overcome. na-address agad. Totoo, Hindi yung totoo pag yan. nagtagal, 7 years, 8 years. Oo, diba? Hiwalay na tayo, wala na. Ganun. Parang ganon, di ba? Hindi na i-work out ka na-work agad. out agad. Ayan. Tapos bukod kina Ma'am Karin and kay Ma'am Joyce, ayan, nakasama nyo din dahil nakatravel ako si Ma'am Rosha. Oo, di ba kasi PMTD, puro tama? Oo. puro kasi mga romantic relationship, di ba, mga Okay. partner Yes. person. Siya naman yung sa may single self-love. Ayun, oo. So, naitayo ang bandera Oo. ng mga singles to Ma'am Rosha. Yan, shout out sa mga taga TNT din nating mga moms and sirs din po dyan. Of course, ang ating, or ang kanilang division chief, Sir Bart. Ayan, good morning po. Ayan, good morning po. At talagang binandera niya talaga ang mga kasinggelan. Truths, oo. At least both sides, di ba? Sa romantic, sa marriage, tapos for the Actually, may single. friends din pala, nag-guest din si Kuya Jet. Sa friends yes, oo, naman. si Sir Oo. Jet, oo. Kung paano din mahalaga yung friendship love sa buhay ng isang tao, Yes, diba? oo. Amazing yun. Talagang inikot namin iba't ibang uri Dapat ng lang. pag-ibig Oo, talaga. dapat lang. Maraming Oo, klase kasi ng diba, love. hindi naman, kung wala tayo sa isa doon, romantic relationship, Yes. ganun, diba? So, dapat meron naman sa ibang aspect ng Tama, love, diba? oo. Hindi man Hindi mapunan pwedeng- agad yung checklist ng love na yan. Pero for sure, darating din tayo dyan. So, shoutout ko na rin si Ate Gladys. Ayan, good morning. Ba't daw ako naka-on air? Busy kasi si Ma'am Jonah. Meron siyang Opo, equally ayan. important na ganap. Matters ngayong araw. Oo, na magdidikta ng kanyang future. Didikta! Pero feeling ko, oo. Ma'am Jonah, galingan mo dyan sa mga pinaggagawa mo Focus dyan. ka lang dyan at Yes. lalagari tayo next week. Oo, kaya na namin i-success to. Ay, success mo yung ginagawa mo dyan, Ma'am Jonah. So, good luck. Keep us posted. Ayan. Meron pa. Energized ba talaga? Oo, energized ka dapat. Gratis. Ayan. Energized talaga daw. Totoo. So, dahil dyan nabanggit na yung energize and yung kick-off nga ng ating activity for Sports Fest, ano nga ba yung topic na natin? Medyo relate kasi sa ating related fun kasi run. talaga, Oo, yung topic natin. Yun pala, paano tumakbo? Yun yung topic. How So, to finish the fun run. Yes, oo. Charot Diba? lang po. Oo, yan. So, ano nga ba ang ating topic for today? Oo, sige. Bago tayo mag-topic, sa mga nag-chat po sa akin about sa mga matters, mamaya ko po kayo. Opo, mamaya pong mga 10. Thank you po. Opo, magra-radyo lang po muna tayo, mga Totoo. kapatid. Ayan. Tutok
po muna kayo sa live para ma-shoutout po natin ang mga mom sensors natin na busy na sa preparation din, mga committees natin for our sports. Pero ano din po, i-like and share nyo din po ang aming official Facebook page po at ang ating live today. So stay tuned lang po kayo at meron po tayong kasunod na program na usapang RCF after this morning kwentuhan. Okay, so dahil dyan, ang topic natin ay staying physically fit despite the hot weather. Okay. So, diba sa kasi, mga... Ate Bats, medyo umiinit na kasi yung panahon ngayon, no? Umiinit na rin ang ulo ng tao. Pero actually, hindi pa siya declared as summer season ng Pag-asa. Hindi pa. Yet sa loob ng ilang araw ay may mga matataas ng heat indexes. No? Dito sa nasa top 2 nga ang Nueva Ecija isang araw. Like, last day, top 2 tayo. Kahapon, top 1 tayo. Diba? Amazing. Winner tayo doon. Totoo. Naglalaban ng Clark, Pampanga at Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Yun. So, at dito po tayo nakalocate. din. Ayan. Naglalaro sa 45 to 46 yung heat index. And actually, if I may add, Sir Lloyd, parang si Pag-asa, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ay, grabe yun. Pero may mga classifications kasi sila wherein may certain temperature o yung normal na temperature natin na considered na extreme caution siya na talagang mataas na siya, yet meron yung mga nasa 42 or 43 to 51. So, danger. Okay. Danger na rin dangerous na siya para sa atin, di ba? So, pero syempre, despite nun, kailangan pa rin nating maging physically fit. Talaga, di ba? Oo, lalo hindi na... Hindi tetenga talaga yun. Actually, lalo na yung may mga fitness goals na tinatawag. Gusto nila na parang properly proportioned yung kumbaga ma-maintain. Yes, magbawas ng timbang, 'di ba? So, kailangan as much as possible hindi siya excuse na dahil sobrang init. Pero siguro magbabago sa routine kasi nga intense naman kasi yung init. Tsaka wag naman yung alas 2. Wag naman yung alas 12 ng tanghali, alas 11 ng umaga. Yung punto na sobrang init nung medyo harmful na yung araw. Yes, so 10 a.m. to 4 p.m. hanggat maaari ay dinidiscourage ang mga pag-exercise and everything. Ayan, may pa-shoutout kapatid ko na tayo. Very supportive. Ayan. Pa-shoutout sa kuya kong oy, grabe na, wag mo sinasabi yan. Nalaman po tuloy. Baka ma-expect sila. Yan, kay Ma'am Princess Diane. Ayan. Good morning sa'yo. So, bakit nga ba kailangan nating ma-maintain yung pagiging physically fit natin, Sir despite Lloyd, sa mga panahon ng sobrang init kasi feeling ko mas iinit pa siya sa mga susunod na araw. Kasi parang unang start siya sa 45, tapos kahapon 49. Ay, grabe. So, ngayon 50. Ay, wag naman. Di pa nagsa-summer season. Pero ito mga 46, 45, heat index po ito. Hindi po ito yung temperatura. Hindi po. Kumbaga parang level ng pag-alinsangan, yung intense na init or yung init level ng init. Nararamdaman. Yun. So, baka malito ang sakay ng Pilipino. Sabi, sobrang naman. Okay naman. Okay naman ng 49. Totoo din. So, bakit nga ba mahalaga na mapag-usapan natin ang pagiging physically fit? Siyempre, kailangan pa din po nating ma-maintain, 'di ba, ang ating pangangatawan na healthy, 'di ba, and strong despite the heat. And siyempre, ayon sa source po natin from Ma'am Jonah, kahit wala siya dito, nag-forward pa rin. Kailangan mo tong gawin. Nag-send siya agad. Sabi niya, heat can make people feel lazy or tired. Din. But, may mga ways to naman makapag-exercise pa din tayo. Nang safe. Yung tulad na nabanggit natin na, pwede naman yung mga 5 onwards. Ganyan. 5 a.m. onwards. Sorry, 5 a.m. Grabe yung 5 a.m. na yun. Basta yung kaya pang kayang capacity ng katawan mo na i-absorb pa yung init. Tsaka kung halimbawa may mga activities or exercise routines ka na, pwede sa loob ng bahay. Yes, sa room mo. Yung walang sun exposure. Kasi andyan na yung mga heat-related stress and illnesses. Tsaka nakakahingal kasi agad pag mainit. Totoo. Kasi natry ko yun Meron mga panahon na may mainit naman pero may hangin. Pero meron kasi yung time na mainit pero walang hangin. As in wala. As in wala. Like,
ramdam na ramdam mo yung konting lakad mo lang, hingal na hingal ka yung na, pawis ganyan. mo, parang 1 week worth ng inilakad mo, ganun. Totoo yun. Tapos, di ba yung kuryente? Hindi na rin kinakaya. Oo. So, tsaka what more na tayo? Tsaka, ang mahal na ng kuryente na babayaran mo dahil sa init. Mag-ipon na po tayo lalo, mga karadyo agri. Yan. So, Ayan, syempre, bukod doon ay nandyan ang dehydration, di ba? Mahirap kasi pag sobrang init na tapos, di ba, sasabayan mo ng exercise. Mas madali ka mawawalan Kaya ng kailangan, water. inom ka pa rin ng tubig. Tama, oo. Kasi as much, di ba, parang bago ka mag-start ng physical activity mo, inom ka. Tapos after, Yes. before and after. Para may Naguluhan. certain, parang pag nagwa-warm up ka, tsaka pag nagko-cool down ka, sabi nga, yun. So, pwede kasing mag-cause or maging sanhi ng pananakit ng ulo, fatigue. Ayan, hindi ka pa nagtatrabaho, pagod ka Wala na, pagod ka na. At pagkahilo din or dizziness. And syempre, overheating. Akalain mo din, syempre tayo mga tao, nag-overheat din tayo. Akala mo yung mga ano ano ba? Mga appliances, no? Pati pala tao nag-overheat. Ayan. Can lead to heat exhaustion or heat stroke. Oo, yan. So, ingat tayo dyan. Maiwasan naman, maiwasan sana natin. Tama. Nakamamatay actually ang heat stroke, ha? Kaya, ingat po tayo. And increased heart rate. Because the body works harder to cool down. Kumbaga mas nag-e-effort. Tagda mo hanggang sa summer season, nandiyan pa rin ang presence ng puso. Di ba? Puso pa rin talaga. Puso pa rin talaga dahil syempre mainit. Mas parang nag-e-effort lalo ang ating heart to function, to cool down yung ating sistema. Kumbaga na nakaraang month, self-love and romantic love. Yung naman self-care. Healthcare. Summer love. Summer love, oo. Diba? At eto, ano-ano ba, Sir Lloyd, yung ilan sa mga routines natin kapag tayo ay we're trying na maging physically fit. Pero yung mga maling naging routine siguro. Minsan kasi di ba parang masyado tayong eager. Like halimbawa, meron akong mga ibang mga nakikita sa mga online. Hindi ko na alam kung anong source. mga stories na parang dahil medyo ano siya, medyo may nag-gain siya ng weight, kunwari, parang gano'n. Parang from 50 to 100 kilogram, gano'n. So parang nakita ko siya na story sa Facebook. So parang sobrang eager niya, parang parang sa maghapon na yun, tinatry niya na 4 to 5 hours na nag-exercise. Ay! Parang ang intense. Parang ando naman yung intention na mapababa mo yung weight mo, diba? Pero yun nga, sabi nga sa tips natin, yung exercising at the wrong time daw, may cause na parang hindi lalong makuha yung good benefits ng exercise. Ganon. And mawo-worsen pa actually. Oo. Kasi parang imbis na pumayat ka or maging healthy yung katawan mo, nagkakaroon ng fatigue, exhaustion, ganyan. Oo. Tapos nagde-dehydrate ka so much. Yan. O kaya yung maling oras din. Maling oras na like, parang mainit ka. Alas 11 ng maga, tsaka ka nag-jogging, ganyan. Oo. Tapos parang minsan 10 ka mag-i-start. 10 to 11. E di syempre, di ba, parang magugutom ka, tapos mainit. Ng init. Oo, kaya tignan din po natin, mahalaga na makapag-research din yung mga karadyo agri natin. Yung proper na time to exercise. Yes. Kasi nga kahit gaano mo i-goal, parang good yung intention mo na para maging healthy ka, pumayat ka. Pero hindi naman kasi ngunit payat ka, healthy ka na nun. Meron, di ba? Parang ganun eh. Totoo yun. Meron naman din na nag-gain ng weight, pero tingin natin, obese na kaagad. Pero ang healthy pala, di ba? Yes. So, wag mo natin i-judge. Wag po tayong judger. We just listen but don't judge. We listen and we don't judge. Ayan, totoo din. Kung wala naman pong specific size ang pagiging healthy. Oo, totoo din. And pangalawang, madalas na napapabayaan natin. Kahit actually hindi tayo nag-exercise, not drinking enough water. At may masabihin ako, isa pa sa'yo yung kape mo. Oo, yun na. Sabihin ko pa lang, guilty ako dyan eh. Oo. Na minsan, di ba, yung pagkape, nagiging parang tubig na. Oo, di ba? Kaya sinishare ko palagi yung mga memes na dapat 8 glasses of water. Hindi 8 cups of coffee. Gano. Ayan. Kaya yun. Watch out po tayo doon. Watch out. Kasi minsan, di ba, pagka parang feel natin hydrated tayo kasi uminom tayong kape kasi liquid siya, di ba? Oo, totoo. Parang minsan din na nausundan ng water. Pero yun nga sa mga ating listeners at viewers na
kapag uminom po tayo ng any liquid po na hindi naman tubig talaga, na pure tubig, sundan po natin ng tubig pa din. Hanggat maaari, oo. Kasi feeling mo lang hydrated, pero hindi pala siya ganun talaga na-absorb. Yung parang pansamantala na tanggal yung uhaw. Pero uhaw ka pala ulit. Parang di mo na malayan. Uhaw parang ka pala. yung hirap na hirap sa 8 glass of water. Pero sa naitaguyod yung 8 cups of 10 coffee. cups pa nga. Sino ka doon? Diba? Ayan. Pangatlo, syempre, ay maling mga damit or mga mga pang-exercise outfits ang sinusuot. Minsan kasi nag-jacket, like, ng boga, nag-fur coat. Diba? Pilipinas. Nag-react siya, sabi niya, nasa Korea ka. Oo. Yung tipong nag-fur coat. Pero minsan kasi yung mga iba rin nakakita ko nagja-jacket. Pero no judgment po ito, parang hindi rin naman po kami expert. Kapag nakikita ko si iba naka-jacket, siguro pag medyo, nung mga January, Feb kasi, di ba, medyo malamig talaga yung hangin. Ako naman kasi nung lamig, nung like, hirap na hirap tayo maligo. Pero ngayon po, sana as much, yung mga proper na po isuot natin dahil kapag nag-jacket kasi tayo while nag-exercise or nag-jogging ngayong season na to, parang hindi na tayo makakahinga sa init. Oo. Tapos yung mga din, supposedly, di ba, yung colors, nakakaano siya lalo yung black, di ba? Absorber ng heat yun. So hanggat maaari, mga lighter colors. Lighter colors. Ayan. Tsaka yung neon ba? Like neon pink. Hindi ko pa na-try. Try ko bukas. Kasi ka masabi sa Friday. Feeling ko pag malamig, sige go. Mga dry fit na mga tapos mga mga pang-jogging na mga shorts, running shoes. Diba? Hindi yung pamasok na shoes. Oo, naka-black shoes. Naka-black shoes. Gano'n. Ayan, leather pa nga yung shoes. Grabe naman yan. Oo. Ay, ayan. Normal po sa mga Pilipino ang magkape kahit tanghali. Ay, oo, actually. Kahit ang init. Aesthetic. yung dito ko gano'n, kahit kalagitnaan ng tanghali. Ako guilty ako dyan. Like, alas 2, alas 3 po ng hapon. Inaamin ko po yun. Hot coffee pa. So, ikaw, may tas hatal ka. Tapos tsaka ako magreklamo kainit. Gano'n. Oo. Yung dito ko gano'n. Sa bahay lang ako. Grabe. Ginawa ng pastime yung pag-inom ng kape. Like, hindi ko nga sabi ko, parang nyo kinakaya magkape ng alas 12 ng tanghali, ganyan. Alas 3. Ewan ko siguro, sa experience pa, di ba? Routine. Tsaka ako kasama din sa, sa routine ko magreklamo. Tsaka very Pinoy yun, ha? Yung inom ka lang mainit, pero magreklamo ka. Oo. Routine naman. Pawis ako. Init naman, pero inom ng kape. Oo din, di ba? So, yun. Mahalaga na tinitignan din natin yung ating mga outfits. Ayan. So, at ang next natin daw, ignoring warning signs. Ayan. Kasi parang tilay kong sinasabi kapag may mga bago akong friends na sinasama na mag-exercise talaga, sabi ko, mas kilala niyo yung katawan nyo, di ba? Parang, know your limits. Yan. So, di ba? Bago tayo mag-start or pumasok sa isang exercise or routine. Relationship. Relationship. Then, alamin nyo para hindi kayo nangangapa. Kumbaga ganun. Watch for warning signs din. Warning signs. Kung red ba siya or green. So, parang ganun din dito. Parang, assess yourself muna bago tayo, sabi nyo, madali lang naman tumakbo. Tumakbo ka ng tumakbo, diba? Maglakad. Pero, na-feel mo after nagkaroon ka ng dizziness kasi nga parang dinire-diretso mo. Trots. Feeling mo, kaya mo, ganyan. Feeling mo naman kasi nasa Amazing Race ka. Akala mo may cash prize kapag nauna. May gold na medal. Merong medal. At may patarpaulin. Trots. Din. Yung jogging ka lang, mag-walk ka lang first time. Tas may cheering squad na, may tarpaulin, gano'n. Kasi may gano'n, yung iba ko mga sinasabi minsan, dire-diretso, sabi nila, madali lang naman pala ito, dire-diretso nga. Tapos after na magka-cramps na sila, tapos kinabukasan, di ba, doon mo mararamdaman yung mga sakit-sakit ng mga kasukasuan. Actually, ganun yung usually nangyayari. Kasi minsan, di ba, pagka tumatakbo ka or nagwa-walk, after naman, hindi mo maramdaman agad talaga di ba? Walang signs, ganyan. Tapos kinabukasan, hindi ka na makalakad. Gumagapang ka na papasok. Tapos kami pa sa may taas sa steps, di ba? Hahagdan ka pa, di ba? Good luck talaga. Din. Tsaka lalo na yung mga parang first timers or madalang na nilang ginagawa yun. So, everyday. Parang, kaya ang sinasabi ko, hayaan nyo muna mag-adjust yung body nyo. Yes. Like, kabawa ngayon, mag-walk kayo, tapos ilang lap ng ikot, tapos stop muna, tapos cool down. Tapos sunod, dagdagan mo ng ilang lap, gano'n. So, parang gano'n, hindi siya drastic agad na, 10 laps, ganyan. Agad-agad, first time mo, 10 laps, tapos kinabukasan, nilagnat ka na, ganyan, hindi ka na nakalakad. Tsaka, di ba, meron yung iba na habang ginagawa yung routine, tsaka sila nakaka-experience ng
medyo nahihilo sila. Oo. Sabi nila, okay naman ako na nag-start, pero ba't kalagitnaan, nahilo na ako, ganyan. Sumakit ang ulo, may mga nararamdaman ng mga pananakit. So, tignan po natin. Tsaka tips din po siguro kung plan natin mag-exercise, mag-jogging, ganyan. So, lalo na kung ngayon ulit. Lalo ngayong mainit talaga. Magdala kayo ng tubig talaga. Totoo. Tubig. Number 1 yan. Tapos pangalawa, mag-warm up muna kaya simula. Tapos parang pre and post. Yes. Warm-ups. Ayan. Yung iba kasi nire-reject yan. Oo. Parang yung pag-warm up, tsaka yung parang pag-tone down. Kahit anong sportsman yan, exercise, routines, or mga jogging, walking, gano'n. So, kailangan po talaga ng katawan nyo ng warm-ups talaga. Tapos, mga stretches. Tapos, I think pati yung pag-inom ng tubig, parang may certain amount of period na halimbawa, hindi ko alam dahil di naman ako habang tumatakbo ka, parang hindi ka dapat uminom ng tubig or parang pagkatapos mo tumakbo right after, hindi ka po pwedeng uminom agad ng tubig. Parang talagang hindi cool down muna. Yun. So mahalagang bagay po talaga yun para hindi po mabigla yung katawan natin. Totoo yan. Diba? Kasi baka mas delikado pala siya. Diba? Maging harmful. Andun yung intention mo na maging physically fit. Kaso pero nga, nangyari? mali ang execution. Totoo din. Kaya may mga experts naman tayo and based on your experience bilang January pala na-share mo na talagang you're gearing dun sa daily routines natin. Yung mga exercise mo, yung mga routines mo after office, di ba, na naggagawa mo pa din up to the present. Ayan. So, dahil dyan, syempre, papaano, ngayon na-discuss na natin yung mga tawag dito, yung mga ilang mga mali na kailangan na natin itama. Habang maaga pa. Totoo yan. At habang hindi pa yung summer season, di ba? Yes. So, paano nga ba? Dahil 9:42 na, Diyos ko po. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras. 30 minutes ba kami nag-intro? Andiyan na agad yung next magpaprogram. Yan. Shout out Ma'am Gian and Sir Carl. Ayan, so, babilisan na siguro to. Yes. Paano ba tayo? Mag-chill kayo, mag-wait kayo dyan. Wait kayo dyan. Bibilisan na namin to. So, ano na ba yung next Ate Bag? Yan. So, paano ba natin ipupush pa din na maging physically fit despite na umiinit na nga yung panahon, di ba? Yan. So nabanggit naman natin yung iba dito, no? Yes, so, pahagingan na lang natin ulit. So, go Ate Bad. First is choose the best time to exercise. Ayan. Sabi nga natin, and even sa news actually, dinidiscourage yung paggawa, lalo na ng mga mabibigat na mga activities between 10 a.m. to 4 p.m. Yes, sobrang init talaga kasi ng time. Sa ngayon maaari kasi na mas maaga pa. So, tignan natin, ideally, sabi no iba, before 7 a.m. dapat, or late 5 p.m. Yung talagang medyo yung papaba na yung araw. Ayan. Totoo. Ayan, cooler temperatures and lower UV rays. Yes. Which, of course, ay makakatulong din sa atin to lessen the risk na magkaroon ng skin cancer, heat stroke, actually, and everything. Yun yung babanggitin ko kasi parang feeling mo hindi harmful sa health mo, pero sa balat mo naman pala. Diba? Oy, sunscreen, sunblock, 15 minutes bago lumabas. Sa mask po, lalo ngayong panahon. Totoo. Yan. So, ganun din, hydration is the key, diba? Parang 8 to 10, drink 8 to 10 glasses of water per hindi day. po soda, hindi po kape. Yan. Kasi mamaya puro kape pala tsaka soft drinks. Hindi naman nila sinabi kasi yung kape tsaka Sabi, minum lang eh. Minum lang, wala naman charis. Ayan, pwede din daw ang electrolyte-rich drinks like sabon nyug, ayan, sports drinks. Pero with pa rin dapat yung moderation, lalo yung sports drinks, Minsan kasi parang ang wrong talaga na connotation ng mga naglalaro or mga physically active mga people. Halimbawa, yung sa mga tubig na may mga electrolytes. Parang, minsan nila iniinom nila, pero too much kasi nun, parang nagkakos na siya ng ibang effect. Discomfort. So, dapat talaga okay naman po yun pag naka-cool down na, pero mag-water muna po as much. Water is the key. Tsaka hindi pa kami professional. Ito po ay based lang sa research at mga experience po na. Lalo na experience po niya. Siguro ako. Bilang nakikinig lang ako. Ganun. Yes po. Ayan, syempre, wear the right clothing and gear. Magsuot po ng visor or hat, diba? And yun nga, sunscreen to prevent sunburn while exercising outdoors. Even indoors, actually. Diba? Kasi yung sa mga nakaharap ka lang sa computer, kasi mainit kasi yun, diba? Yes. Kahit nga actually, makulimlim yung weather, talagang highly recommended pa rin ang sunscreen. Tapos, ang sabi pa nga is every 2 hours. Kailangan na nag-re-apply ka. Truths. Tapos, 15 minutes bago ka lumabas.
Ganon. Pero hindi din nakapractice yun, syempre. Ako din, syempre, hindi. Yung sunscreen ko, maghapon na yun. yung apply ko ng alas 7, hanggang alas 5 na yun. Tips ka, pero... Pero yun kasi siguro, just like us, ito yung ilan sa mga kadalasang nagagawa din ng mga karadyo agri na rin. So, if we have the time, may mga sunsticks naman na... nauso na yung gano'n ngayon eh. Yes, mabilisan kasi less hassle. yun. Tsaka hindi malagkit. Totoo din. Ayan. So, syempre, mahalaga din that we choose the right workouts while staying cool. Ito nga yung pag-warm up and tone down natin, I guess, Sir Lloyd. And tsaka yung eat cooling and nutritious foods. Ayan. Fruits and vegetables. Kasi ang hirap naman mag-exercise ka minsan o mag-i-sports kasi hindi ka pala kumain. Ganyan. Totoo. Wala. Ano i-digest ng katawan mo, di ba? Sa truth. Saan napupunta yung exercise mo? Wala. Totoo, wala. Naka-store lang kung saan. Charis! Ayan, si Ate Gladys din. Actually, may mga tips din na iiwan sa atin bago tayo tuloy ang magpaalam. Kumakatok na sila. Charis. Pero ito, don't force yourself into monotonous or painful activities. A little exercise is better than nothing. Diba? Kalmahan mo lang daw. Unti-unti lang, hardcore ka din naman patungo pag ready na yung katawan mo. Yes, kapag na-prepare na ng body mo, naka-adjust na. Oo, tas make it easy on yourself. Plan your workouts for the time of day when you're most awake and energetic. Diba? Dapat your, alive, awake, alert, enthusiastic. Nakalimutan ko. Yung kanta ng ng pang-elementary yun, I'm alert, awake, alert, enthusiastic. Wala pa ako alam na ganyan. Ay, Diyos ko din. And ito, learn to do proper breathing when doing exercise or workout. Ganon, sabi niya. Yes, tama yan, Ate Gladys. Tara na maglaro mamaya. Diba? Oo din. Ayan. So, tsaka share ko lang siguro, Ate Baz, bago tayo mag-end, no? Minsan kasi merong, yung mag-i-start pa lang ng routine, gano'n, or ng hobby na to. Ano ba, magja-jogging ka, ganyan. Yun nga, hayaan mo muna mag-adjust yung body mo. Minsan kasi parang, tinodo mo agad, kasuin mo, ay, hindi ko na pala kaya, ayoko na. Parang once mo lang na-try kasi nga, sinagad mo naman. First and last pala. So, ayun, parang tama yung sabi ni Ate Gladys na, unti-unti muna, kasi mas okay yung parang, halimbawa, gagawin mo kunwari, twice a week, mag-exercise ka. Pero sobrang heavy ng exercise. Adi, hindi siya magaganong effect. Dapat, kahit every day or every other day, pero consistent. Consistency pa din. Consistency is the key talaga. Hindi yung once a week na heavy, tapos susunod na araw, wala na. Light na, o kaya totally wala. Totally wala. So, ganun lang. Handayaan natin mag-adjust yung body natin. Yes. And patience din talaga, no? Patience. Very important. Whatever your goal is, or talagang gusto mo lang na mag-exercise, let's make it consistent and let's be patient to ourselves. Oo. Tsaka tingnan natin talaga yung weather talaga. Yung check natin kung very important. Kung kaya ba na ganito ako ngayong araw, sobrang init. Kailangan yung routine mo din talaga magre-rely lalo sa weather natin. Yun. At ayan, sabi nung tita ko din to sa dry. Sa loob na lang ng bahay mag-exercise. Uy, meron naman mga indoor, diba? Lalo yung mga gym, ganyan, diba? Yes, sa gym. Indoor exercise na ginagawa natin. Totoo. So, ayun, dahil na 9:48 na po ng umaga. Mukhang na-pressure na po kami dahil dahil susunod na po ang programang Usapang RCEP. So, more information, news and updates po sa ating RCEP, especially RCEP Mechanization Program. Abangan nyo po yan maya-maya lamang. So, with that, Sir Lloyd. Ayan. So, stay tuned pa rin po kayo. Pag po kayong aalis, mag-aabang lang po kayo sa next program. Yes. So, ngayon po, hindi po ako makangako muna. Pero pending. Pero isasama ko po ang ating ang co-host ko po lagi na si Jonah next week. At mag-invite po tayo ulit ng mga guest na for this month of March. So, antayin niyo po ulit ang aming hindi mo na pasabog kasi baka ma-disappoint ka. Pero yun, marami pa tayong makakakwentuhan. At abangan niyo pa rin po kami every Monday, Wednesday, and Friday. Dito lang yan sa Radio Agri 90.1 FM. Ayan. So, dahil dyan, pansamantala po muna kami magpapaalam. Of course, Sir Lloyd, and yours truly, Badef, dito pa rin po yan sa Radio Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan. Bye for now po muna. Stay tuned lang po kayo para sa Usapang RCEP. Bye for now! Bye!